Duterte says the country must now move forward, admitting the possibility that her father, former President Rodrigo Duterte, might not be able to return home while in the custody of the International Criminal Court. In a briefing on Thursday, March 20, the Vice President was asked what she feels about National Security Advisor Eduardo Año, who formerly served under her father's cabinet, on his alleged role in having the former president arrested upon his return to the Philippines. The Vice President says it is now pointless to harbor any feelings about his father's arrest. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Mga kababayan at mga mahal kong taga-subaybay, kumusta po kayo? Yan po ang sinabi ni BP Sara na anak ni Tatay Digong, na habang nasa custody ng ICC si PRRD, wala pong chance na makauwi. Anong saysay ng ginagawang Senate hearing ngayon? Sabi nga ni Senator Bongo, para saan yan? Ano, pasikat kayo dyan? Pahiro kayo dyan? O tignan nyo ang nangyari. Dapat nung simula pa lang, ginawa nyo na ng paraan yan. Kung talagang ayaw nyo mahuli si Tatay Digong ng ICC na hindi naman talaga binigyan ng justice, na parang kinidnap ito. Ayon na rin sa mga dalubhasa sa batas. O tignan nyo yung ginagawa nyo ngayon. Diba? Pabayani kayo dyan. Kunwari, nag-iimbestiga kayo. Pero wala naman ng palang saysay ito. Mga kababayan, mag-comment po kayo. O diba? Kung talagang totoo yung mga ginagawa nyo, na talagang gusto nyong pigilan itong itong pagka-aresto ni PRRD, dapat noon pa, before mangyari itong paghuli kay PRRD. Wala nang saysay ito O kayo pong tanungin ko, may saysay pa ba ito, mga kababayan? Ang tanging makakaresolba lang ng problemang ito ay yung Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan. Dito po, hindi ko na po tinitignan kung maka-Marcos ka o maka-DDS ka. Ang tinitignan ko dito, mga kababayan, yung paano mapapauwi si PRRD. Ano itong ginagawa nyo? Mismo na kay Sara na nanggaling, na habang nandun siya sa The Hague, ay hindi ito makakauwi. O ngayon, anong ginagawa nyo sa Senado? Kunwari, nag-hearing-hearing kayo? Kunwari, kinakastigo nyo yung mga opisyal ng gobyerno na bakit ganyan ganito? Meron bang proseso? Nabigyan ba ng karapatan si PRRD? Bakit ngayon lang kayo nag-iimbestiga? Bakit ngayon lang kayo gumagawa ng aksyon? Kumbaga sa pelikula, tapos na yung bakbakan, tapos na yung barilan, saka kayong magsisidatingan ng mga pulis kagawad. Ano yun? Pa-eksena kayo? I-comment yung mga kabayan. Di ba, mga pa-eksena ang mga ito? Pahiro kayo dyan para masabi na meron kayong parte na makabayan kayo. Dito, mga kababayan, hindi ko na inaano. Bilang kasi Pilipino, kauna-unahan ba naman na asyano na basta na lang ipamigay ang isang pangulo? Samantalang sa ibang bansa, mga kababayan, tignan nyo si Tebes nung meron siyang asylum sa isang bansa. O tignan nyo yun ay hindi pa nila kababayan yun. Meron din siyang warrant of arrest na galing sa ICC. Hindi basta-basta pinapayagan ng gobyerno ng
East Timor ba ito, mga kababayan? Hindi nila basta-bastang ibigay si Tebes doon. Dadaan pa mismo sa korte ng bansa. Dito parang nagmamadali pa eh. Minamadali pa yung pagbigay kay PRRD sa ibang bansa eh, para masabi na they are obliged to communicate to the other country. In spite of this injustice, mga kababayan, sinunod lang daw nila ang batas. Batas ang ibang bansa. Mag-comment nga po kayo. O tapos ngayon, anong magagawa ng hearing nyo dyan? Mag-comment kayo, mga kababayan. Tignan nyo ngayon, maraming nag-traitor kay PRRD na mga kaalyado niya. Meron ding yung mga pinag-uusapan nila sa Hong Kong, nakalabas. Yun yung sabi ni Inday Sara, na meron talagang nag-traitor sa kanyang grupo. Hindi niya malaman ito kasi sa dami ng mga tao doon na nakapaligid sa kanya, tila may nag-traitor na yung mga pinag-uusapan nakakalabas. Tapos bigla na lang hinuli. Tapos nakita ko po sa hearing, talagang pinagplanuhan ito. May video They are brainstorming what to do bago mahuli si PRRD. Tapos itinatanggi na walang mastermind. Meron nga kayong brainstorming Tapos yung paghuli kay Tatay Digong, kahit pala wala kang warrant of arrest, pwede ka palang manghuli. Halimbawa ako, driver ako, nakalimutan ko yung lisensya, tapos nagkaroon ako ng violation sa EDSA, tapos hinuli ako ng enforcer, tapos sasabihin ko, sir, nakakalimutan ko lang yung lisensya ko, wag mo akong hulihin, babalik muna ako sa bahay. Pwede ba yun? Kasi pinagpipilitan nila na pwede palang manghuli na walang warrant of arrest Nasa batas, malinaw na sinasabi na kailangan kang pag humuli ka, may warrant of arrest ka na in-issue ng mismong korte ng isang bansa. O, tignan yung nangyari ngayon. O, tapos mag-hearing kayo dyan. Kunwari, papalabasin nyo kung sino may kasalanan, ganyan. Ang gawin nyo, gumawa kayo ng paraan para makauwi si PRRD. Nasa Pilipinas, litisin kung meron man siyang kasalanan. Bakit ibang bansa? Wala ba tayong kakayanan na manglitis ang isang nagkasala? Kung ano man ang pinaparatang nyo kay PRRD, bakit ibang bansa? Ibig sabihin, walang kakayanan ang ating bansa para mag-resolve ng mga problema? Gaya ng sinasabi nyo na binibintang nyo kay PRRD? O kayo pong humusga, mga kababayan? Kayo pong humusga.